Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katis, mula dyan sa Luzon, Visayas, at Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Ay po mga katiits, at mayroon po yung pinadala po ng ating katiits mula dito sa bandang Luzon, mga katiits. At ito yung mga katiits, ate pong idikod po mamaya. Maya lamang. Ako muna po ay magpapasalamat po sa ating mga katiits na ito'y padala po sa ating ng mga treasure market, treasure sign and symbols po. At salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin na ito'y sa pagdikod at sa pag-analisa. Sa pagamat kung ito'y hindi man perfect kong madikod, at ito pa paano ito yung makabigbigay po ng direksyon o saan po yung mga pwedeng pointing po na ito ay matukoy po yung IT mga katiits. Okay po mga katiits, thank you so much po sa mga subscriber ko, sa mga followers, sa mga viewers na walang sawang sumusuporta sa akin. At walang sawang po sa panonood po aking YouTube channel po na ang tema po ay decoding and analyzing sa mga valuables, treasure markers at treasure sign mga katiits. Okay po mga katiits, marami po nagtatanong po sa akin kung saan daw pwedeng ipadala ang mga treasure sign, symbols and markers. Ay pwede nyo pong ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Yung po ang inyong pipiliin. Kasi nga marami pong kapangalan ko na Alejandro Sanchez na lumalabas. So ganito po, i-friend nyo muna ako, i-add friend nyo na muna ako para makapasok ko sa aking Facebook page. So yung pipiliin nyo po, yung Alejandro Sanchez na naka-sunglasses po o naka-shade po doon. So, yun po yung inyong pipiliin po. Dahil napakaraming kapangalan ko po sa Facebook page mga katiits. Okay po, thank you so much again sa mga bagong subscriber, sa mga bagong followers, at sa mga bagong viewers na rin mga katiits. Salamat po sa inyong pagtangkilik po sa aking small channel mga katiits. Sana po help me to grow my channel ng treasure markers, treasure sign, and treasure symbols mga katiits. Okay po mga katiits, atin ang umpisahan po ang pagdidikod po ng ating pinadalang napakagandang ito yung isang big boulder markers mga katiits. Kung bakit tinatawag po natin isang big boulder markers mga katiits, kasi nga ito po ay may kalakihan at hindi na kayang i-move ng tao po ito mga katiits, at hindi na kayang i-move ito ng kahit heavy equipment po mga katiits. So hindi basta-basta pa ito na gagalawin po o pwedeng i-move. Kasi nga ito ay napakalaking bato ng mga katiits. So ito po mga katiits, ito yung tinatawag na BBM o tinatawag nila na BBS. BBM po, ano ibig sabihin po? Big Boulder Markers, o yung BBS po tinatawag ay Big Boulder Sign mga katiits. So, yun po ay isang hugis prag mga katiits o hugis palaka, itong napakalaking palakang Big Boulders Marker mga katiits. At ito po ay napaka gandang big boulder marker sa ito kay nakalagay po sa may bandang ilog mga katiits. So ito po ay posible po ang item po ito mga katiits ay bandang medyo may kalayuan po ito. Kapag big boulder markers mga katiits, ito po yung pakatandaan na kapag mga big boulder markers, kapag big boulder sign, ang item po niya mga katiits ay nasa medyo may kalayuan po. So, ngayon mga katiits, i-check niyo po mga katiits, kapag mga ganitong items din, sa mga ganitong big boulder markers, posible din po mga katiits na mayroon pong item po niya mismo sa markers na yan. Big boulder markers, pwede niyang pukpukin yung mga katiits. Pukpukin po yung maso, yung buong markers na yan, o buong bato na yan. Baka mayroon niyang ampaw. Alam niyo yung ampaw,
medyo haguka yung ilalim. So parang maluwag yung ilalim, posible po mayroon po yung item na ay includes po yung mismong big boulder markers na yan mga katiits. So alam mo yung pag pinukpok nyo ng maso yan, ay tunog solid at mayroong ibig sabihin siksik po yon. Pag tunog ampaw ay iba po yung mga katiits. Posibleng mayroong item yan sa yung ano na yan, yung markers na yan, big boulder markers na yan. Okay po, ito po ang isang nakita po mga katiits. Ito'y pinpointing dyan po sa papunta po ng in between north and east mga katiits. Ito pong isa pong nakatingin din po mismo sa itaas po itong Prague marker nito mga katiits, isang Prague big boulder markers ng Prague na ito'y nakatingin po doon sa bandang palagitnaan po ng north and east mga katiits. I-check mo mga katiits ng pwede po 1 hanggang 15 meters po. 1 hanggang 15 meters po ang distansya. So, ibig sabihin mga katiits, nandyan po itong tinuturo yung mga katiits, posible po nasa sa kabilang ilog lang po mga katiits itong ang kanyang item po mga katiits hanggang 10 hanggang 15 meters po ang distansya mga katiits. So i-check yun po katiits kasi nga ito yung napapansin ko po na yung kabila nun ay yung layo na yan ay tamang-tama lang po sa hanggang 15 meters po, 10 hanggang 15 meters po mula dito sa kinalalagyan po ng big boulder markers mga katiits. So isa pong napakalaking big boulder markers na Hugis Palaka, Hugis Prague. Ito po ay nakatutok po, nakatingin sa palagitnaan po ng north and east mga katiits. So yan po, posible po yung item na yan ay nasa kabilang dako mga katiits, nasa kabilang pangpang lang po. Kasi nga ito sa kabilang side po ito ng ilog at itong nakatingin po yung isang big boulder Prague ay nandoon po nakatingin sa dyan po sa bandang north and east mga katiits. So tingnan nyo po yung kabilang ilog mga katiits, dyan po i-check nyo mga katiits. Kasi nga, posibleng mayroon niyang tinatawag na countersign. Mayroon tinatawag yan na coordinated markers sign mga katiits. So, yung direction po ng kanyang tingin po na bandang sa palagitnaan po ng north and east mga katiits. So, sa kabilang ilog po yan. Sa kabilang ilog, ay mismo dyan mismo, pagkatawid niyo po, yung lupa niyan, pwede na pong may mapansin po kayo dyan ng mga counter markers ng mga bato na hindi kalakihan na pwede magiging coordinated markers, pwede rin counter-sign markers yan mga katiits. Yan po mga katiits, yung naka-pinpoint po na nguso po ng Prague, yung palaka nito na markers, ay nakaturo talaga sa dyan sa kabilang ilog mga katiits. So, sabi ko nga, kapag mga big boulder markers, big boulder sign, ay ang distansya po yan, medyo may kalayuan at mayroon yan kaakibat na coordinated markers, mayroon yung counter sign markers yung mga katiits. So, tingnan nyo po yung bandang in between north and east mga katiits. So, yun yung isa po sa aking duda po na nandiyan nga po sa kabilang ilog, na sa kanyang kabilang ilog po nito na nakaturo sa bandang east and north mga katiits. In between north and east katiits. Yun po yung inyong titingnan po. At ito po ay doon po nakatingin talaga itong Prague markers mga katiits. Ito po mga katiits ay madalas po ito ay gumagamit po ng mga big boulder marker sign. Ito po ay pwede pong malakihan na po itong mga katiits po. Pwede yung mga big boulder o big bunker deposit na po mga katiits yan kapag ganito po kalaki. At ganyan po sa malapit po sa ilog at medyo bulubundukin po yung gilid ng ilog nito mga katiits at napaganda talaga lagyan po ng at medyo para siyang naging parang chocolate hills ang labas ang forma
posible yan mga katiits. So yan po ay ito po nag-indicate po ng isang big bunker deposit. Ito'y malakihang deposit po ito mga katiits. Kaya napakaswerte po mga katiits na itong treasure marker nito mga katiits ay ito'y sign po ng isang bunker deposit po mga katiits. So ito po nga katiits, madalas ito marami nga ito mga katiits somewhere in Rizal mga katiits ay marami pong nakikita po ng mga treasure hunter po natin mga katiits po natin na nakakita po ng mga big boulder markers po dyan na may mga hugis elephant, pang hugis palaka, hugis frog, kung ano pang mga hugis po ng hayo po na tatagpuan po dyan sa may bandang Rizal. So, anong mayroon dyan sa bandang Rizal? Kasi nga, napakagandang mga bundok dyan at hindi ganong malalaking kahoy, yung ganong tinutubuan po ng mga kahoy dyan. At ito ay perfect po na paglagyan po ng mga treasure o mga big bunker deposit po like mga gold bars po mga katiits. So, yun po mga katiits. Ganito po, tingnan nyo rin po yung apat na sulok. Huwag nyo lang kaligtaan yung apat na sulok po ay posible pong yung north, south, east, and west. So sabi ko nga mga katiits, madalas po yung mga Japanese po or Koreano or Chinese na naglalagay po ng item po sa bandang east. Tamang-tama po, eksakto po yung pagka-direction po sa sipat po ng isang palaka, yung frog marker boulders nito, at doon po nakasipat po sa north and east mga katiits. So in between north and east, doon po nakatingin at posible po nandoon po yung item. Pwede pong big bunker deposit po yan mga katiits. Okay po mga katiits, thank you so much for watching. Sana po ay inyong matris po yung item na yan, at maraming salamat po sa mga subscriber, followers, and viewers na ito'y nanonood po sa atin. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Again, maraming salamat po talaga sa inyo mga katiits. Muli, thank you so much for watching. God bless us always.